Alright, sa totoo lang, I was really planning to preach on Jesus encounters na out of the gospel. Ibig sabihin, we discussed already Joshua and Aaron who encountered Jesus outside the gospel time or outside the book of Matthew, Mark, Luke, and John. And then last Sunday, we discussed Paul who existed after the book of Gospels. So, kaya lang, since it's Mother's Day, and I do not always do this. Sa totoo lang, I hate preaching based on holidays and seasons. But for the sake of the people I love, just for this Sunday, I'm gonna talk about a very wonderful encounter of a mom and Jesus. And it will be found in the Gospel. Okay, sino kaya itong mami na ito? Sino kaya itong mami na ito na sikat sa atin? No? Na talagang pag sinabing si Mama, talagang ang lahat ng puso ay natutunaw. Ang lahat ng puso ay lumalambot. No? Dahil napakalambot daw po ng puso niya. Okay. One of my, isa sa mga paborito kong model ng nanay, bagamat hindi po ako isang ina, pero whenever I read about this woman, Mary, ako'y nai-inspire on how good she was as a mom. See, it's really hard to be the mother of the Savior. Hello? Well, of course, the Bible says, very clear naman sa Bible, that Mary is Jesus' earthly mom. Tama ba? Earthly mother. Pero still, ako ay saludo kay Mary to think about that, just to be able to sustain yung ganong time na for 30 years, no, kasama niya si Jesus and siya yung inatasan ng Diyos Ama. Huh? Hindi na kung sino, hindi na kapitbahay. Hindi na kapitbahay na, uy, pakitignan mo naman tong anak namin, ganyan. Hindi na kapitbahay. Siya ang pinag-atasan ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak. I want you to see this now clearly, and I want to paint a clear picture how challenging it was for Mary to be the mother of Jesus when he was on earth. It's so challenging. Hindi basta-basta. Tama ba? Sino sa inyo, inas ko na sa mga disciple namin, inas ko na hawakan si Noah, pakibantay saglit. Anong feeling? Bukod sa masaya? Masaya. Hindi ba nakakatakot? No, pag konting natumba lang, no? Parang, sana hindi magmamarka, nakalagot ako yung pastor. Si pastor pa lang yun. Now imagine having the Savior of the whole world and all the generations under your care. Para kang merong 500 billion pesos. Siyempre, wala talagang presyo si God, no? Just for us to get it only. Meron kang 500 billion siguro sa ilang maleta, 5 maleta, cold cash, habang namimili ka sa Divisoria. Ano feeling? Tingnan ka lang, ano to, baka snatcher to. Masyadong mababaw yung illustration ko, pero para lang mag-gets natin, it's not really easy. Kung ako si Mary, I would not dare receive that task. The Savior of the world, under my care. And si Jesus po, nung baby siya. May baby dito, ang cute-cute yun, no, sa likod. Baby ni Tita Ani. Naging ganyan po si Jesus. Nung time po na yan, tingin kayo balik dito. Opo, mamaya natin tingnan yung baby. Nung time na ganyan si Jesus, baby po talaga siya. Hindi siya yung parang, baby siya pero lumilipad siya. Shhh. Titimpla ng sariling gatas. Shhh. Yeah. Tapos tulog si Mary, gutom na gutom siya. May gatas na. BPA free pa kasi hawak naman yung future. Hindi ganun. No? Pag naihipo siya, sa lawal. Hindi shoot sa CR. Naintindihan, no? When Jesus, part yun ng humanity ni Christ, naging baby po talaga siya. Ang hirap nun. He learned his few steps through the imperfect people that He created. Can you imagine that?
He saw that coming. Kaya nga, for God to choose Mary, totoo yung katagang, there must be something about Mary. There must be something about her, no, na talagang sinabi ng Lord, ito, perfect to. Ito mag-aalaga sa Savior. And for Mary to receive that, no, alisin pa natin yung mga scandal na wala pa siyang asawa, mag-boyfriend pa lang sila ni Joseph noon. Di ba? Ang tawag doon sa kanila ay, sila ay nasa betrothal period. Sila na, magkapakasal na sila eventually, pero they're in a 1-year program na hindi sila pwedeng magkita. Dito sa church dati, ginagawa ko yan eh. Pagka, sige, sigurado na kayo, huwag na kayo magkita. No? Kasi pag nakikita ko, ano ginagawa? Di ba? Sigurado. Sabi nung Pastor, sure na talaga ako, siya na talaga yung God's will eh. May word ako eh, sure ka na. Hindi masya-shake. Hindi po, Pastor, I believe. Sobrang lakas ba? Talagang hindi ka mamuhu? Hindi, Pastor. May word ako eh. O sige, magmula ngayon, wag mo na siya ite-text. Wag mo na kakausapin. Wag na kayong lalabas. Bakit po? Sure ka na eh. Ba't kailangan ko makipag-date? Di ba sabihin mo sa akin, pag nakaipong ka na, ikakasal ko na kayo. Kamuchi. Hindi pala yung diskarte kayo basta na. Pero si Joseph at si Mary, that's something more traditional, no? Sila po yung nandun. And then, kalagitnaan, imagine, sabi ng Lord, mabubuntis ka. Ang hirap nun. Tama ba? Isipin niya, ni-imagine ko pa lang, yung iniisip niya sa bahay, uuwi siya, sabi niya sa daddy niya, Dad, positive ako. Sinong ama? Si God. Ano na lang sasabihin ko kay Joseph? Joe, ko iwan. Believe talaga ako kay Mary. Ang hirap nun. Paano maniniwala, di ba? Alam niyo, ang unang reaksyon ni Joseph, tatakbuhan niya, tatakasan niya. Yan lang, nung nag-asabalutan siya, naka-encounter siya ng angel. Yung angel yung nag-discuss sa kanya, what is happening to Mary. Yun yung simula ng encounter ni Mary. Ang tindi ng preparation niya. Hindi madali yun. Naiintindihan ba natin? Hindi madali yun. Minsan kasi pag naisip natin, halimbawa, pag sinabi kong, Mary, may nakikita kayo nakaganon. Sa katingin sa baby. Hindi mo natapos doon. Nagpalaki siya. Lagi na tayo nakapokus sa ganon. Kaya ko rin yun tayo. Pero hindi eh. Nagpalaki. Ginamit siya ng Panginoon para tutukan si Jesus. Isipin mo na lang kung sa kanyang bantay habang naglalaro si Jesus, naglalaro rin po si Jesus. Nakipaglaro din yan sa nung bata siya, mataya-taya. Tago-taguan. Sabi niya, alam ko talaga kung nasa kayo eh. 1, 2, 3. Kunyari lang, naghanap eh. Para may thrill, di ba? Hindi, nataguan din talaga siya. May mga barkada siya eh. Mababasa niyo sa Bible, si Mary, si Martha, at saka si Lazarus. Mga barkada niya yun. Mga kababata niya yun. Kaya nga nung minsan bumalik siya sa kanyang town, sabi ng mga matatanda, di ba ito yung anak ng karpintero? Makaasal. Makapreach. Na hindi siya tinatanggap eh. Kasi nakikita siya sa lansangan, may bili na suka. Natural, inutusan siya ng nanay niya eh. Andiyan ba kayo? Hindi yung madali kay Mary na yung anak niya talagang mas matalino sa kanya. Di ba? Yung anak niya mas focused pa sa kanya. Hindi madali yun. Kaya, saludo po kay Mary. Okay? Okay ba yan? Ngayon, yun po yung background natin kay Mary. May pag-uusapan tayo ngayon sa Bible, yung kwento kung saan sila po ay naimbitahan sa isang wedding banquet. No? Pero bago yan, tayo po yung manalangin. Lord, salamat sa umagang ito. At salamat po sa araw na ito na amin pong in-honor aming mga moms, aming mga parents, Lord God. Lord, may your wisdom and revelation just be with us this afternoon. Salamat po dahil alam namin na ang banal na Espiritu mo magpapaunawa po sa amin. So I just pray the Spirit of understanding and revelation to be in this place right now. Anoint me as I preach your word in Jesus' name. Amen. Let me read to you. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to a wedding. Saan daw sila pumunta? Kasal, okay? When the wine was gone, may inuman daw. Mother said to him,
Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Sumagot si Jesus, "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, Do whatever he tells you. Nearby stood six stone water jars, and the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Ang lalaki nun. Ang kasing laki ng 6 na mineral. No? Pag sabing mineral sa Pilipinas, yung isang galon na yung may gripo o bilog. Okay? Yeah. So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water and had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." This, the first of the miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed His glory, and His disciples put their faith in Him. So, on the third day of a wedding, no? Bakit third day of a wedding, no? Balak yata nung mga sunod, gusto nyo ba yung ganito? 3 araw na kasal, no? 7 araw na kasal. Ako gusto ko talaga 30 minutes eh. Nung nakita ko si Ate Bijo, ang ganda niya, nakaputi. Talaga. Pwede po pakat nung program. Pagdating po ng reception, pakainin nyo lang po yung mga tao, alis na po kami. Pero sila, araw, sometimes week long. Tradition po nila ito. Anong purpose? Kasi that's how they show the people, the families, yung mga clans, how strong or how established or how stable yung lalaki, yung groom o yung family ng groom. Kung kaya mo magpakain ng 3 barangay sa loob ng 1 linggo, yamin ka. Di ba? Okay ka. Di ba? Matibay ka. Pag inalis mo pag sinama mo na yung asawa sa inyong lupain, alam ng mga magulang na okay to. Di ba? Tama ba? So, parang isa yun. Isa yung part yun ng kanilang At aside from that, they are also jubilating. Talagang sineselebrate nila. Dito lang sa Pilipinas, nauso talaga yung mga sa wedding yung nagiiyakan yung mga tao. Di ba? Napaka-awkward dun eh. Sa isang napakasayang event. Ang dami. Ito pa nakakataka. Kung kailan may sinasabing maganda yung, yung groom, yung vow niya, yung sobrang ganda. Bigla yung mga babae na hindi mo alam kung ba't umiiyak eh. Di ba dapat masaya tayo? Hello? Sila masaya sila, nagpapakain sila, nagpapainom sila ng higit sa 1 araw. Ganon sila kasaya. Nagsasayawan pa. Sa Pilipinas, medyo, ba't kaya umiyak? Sabi ko na dapat ako na lang yung girlfriend na dati. Bakit kaya? Lagi yung iniisip, parang kukuhain. Pero isipin mo, pakitaan ka ng gilas ng isang groom. Kaya dapat bago ka mag-groom, meron kang ipapakita eh. Hindi puro pag-ibig ka lang, Brad. Kailangan may relo. Kailangan may papakita ka. Kailangan meron ka showcase. Di ba? Tama ba? Tama ba? Kailangan meron. Mula sa character, doon meron. Kailangan makikita nga. Sa spiritual leadership mo, meron. Hindi pwedeng bankrupt. Lahat ng bulsa mo, physical, emotional, no? Matampuhin mo. Alalaking tao mo, laki na katawan mo. Matampuhin ka. Hindi ka lang na-text, hindi ka na naman send. Ipag-iinom pa. Yeah? So, yun, showcase yun, no? That's a way to show the family leave an impression of stability and bright future. Mahalaga yan, no? Kaya ako nung kasal ko, Ate Bijo and I had this, meron kaming wedding sa resort ginawa para dun sa mga nagbiyahe from Manila, ganun. And then we also have a reception na pang 3 barangay. Tumba ang baboy ni Manong. At tambaka ni ate. As in, I think more than 1,000 people attended, sabi ni Papa, dun sa reception sa kanila. Kailangan may ganun ka. Di ba? Pag hindi, magtrabaho ka muna. Hello? Barako, dyan ba kayo? Now, Jesus' mother was there. Jesus
mother was there. And sinabi rin sa atin, Jesus and His disciples was invited. I think, siguro si Mary dito ay hindi lang siya guest. I think Mary is one of the principal sponsors. And I just want to make story out of this, though. This is not necessarily true. But siguro, di ba, ninong-ninang, di ba, ngayon ang uso, di ba, parang pag yung mga ninong sinatanong nila, anong pwede ko sagutin? O sige, ako na sa cake, ako na sa photo video. Di ba, yung mga ganong ninong at ninang. Siguro, hindi to totoo, ha? Pero I just want to think of it like this. Parang, sagot ko yung inom. Parang, sagot ko yung inumin. Pagka wala na, ako yan, kaya ko yan. Parang ganun. Pero hindi po yun, iniisip ko lang yan. Masaya lang isipin na, principal sponsor siya, sagot niya wine. Tapos ang pambato niya, si Jesus. Okay. One thing I want you to understand and see here is that our Jesus, our Savior, our leader, Jesus worship is a party goer, also like us. Jesus loves to party. Di ba? Sabi dito ni Mary, sabi sa kanya, and Jesus and His disciples, di ba, was invited. When the wine was gone, Jesus' mother told him, they have no more wine. Kasi siguro, lumapit si Mary kay Jesus, sabi, Jesus, wala nang wine. Why do you involve me? It's not yet my time. Party sila. Siyempre, Jewish yun, hindi ko ganun yun sa'yo. Baka ganun-ganun. Okay, so, talaga nag-usap sila na, parang bakit mo ini-involve dyan? Wala akong kinalaman dyan. No? Andito kami, me and my disciples are here to have a good time. Minsan kasi inisip natin kay Lord, pray ng pray eh. Nagpipray si Lord madaling araw. Hanggang bago siya mag-ministry. Pero may time din siya na magpahinga, di ba? May time din siya mag-party. Nakita niya si Zacchaeus. Si Zacchaeus, big time. Pinag-usapan natin yan nung encounter, I think, di ba? Sabi niya, Zacchaeus, party naman tayo sa inyo. Okay. Everything will be, parang sabi ni Zacchaeus, sige, tinawagan niya agad ni Zacchaeus yung ano niya, yung mobile, tinawagan niya yung catering, sabi niya, ito siya kaya na, ito pwede ba? Can you set me up for my event? Kailangan magmukha akong mabait kasi I have a religious leader coming over in my house. He loves to party. Kaya nga, yung mga tao, yung mga Pharisees, galit sa kanya. Sabi, tingnan mo to, propeta daw, pero kasama mga makakasalanan. Anong ginagawa? Nag-iinuman pa. Sa Hudyo po kasi, hindi basta makikain ka. Sa atin kasi sa Pilipino, pag may bisita, kahit hindi mo nga kilala, kain po tayo. Katakata ka nga sa Pilipino, yung isang plato lang naman doon, may isang pirasong isda, yung kanin, kinakamay mo, tapos pag may dumating, kain. That's gross. That's gross. Sabi natin, no, that's polite. I'm trying to be polite. Thanks, but no thanks. Na kaya ako, pag inaalok ako, uy, ayoko, bawas na eh. Sinasabi ko talaga, kasi yun yung truth eh. Alukin mo ko, bawas na. Okay, pag hindi pa siya kumakain, Pastor, kain po. Okay lang sa'yo. Wala ka nakakainin. Diba? So sa kanila po, when you eat with someone, when you have fellowship in eating, ibig sabihin, ito yan, malalim yun sa kanila. They don't just eat with anybody. It means to a Jew, to a Hebrew, it means you are willing to die with the people you eat with. Kaya, yun yung sa communion. Ganun siya ka-secret. O pag nag-commune ba tayo dito, tingnan mo yung katabi mo, handa ka bang mamatay para dyan? O handa kang mamatay na siya bago ikaw? Di ba? Ganun kalalim yun sa kanila. Kaya siya talagang inuusgahan. Yan yung Jesus natin. Kaya minsan kasi tayo, masyado tayong hyper Parang, may nagiinuman lang dito, talagang iwas. Pagdating sa bahay, may sunmig light naman doon. Di ba? Tinawag nga tayo para sa kanila di ba? Mano ba umupo kami? Pulutan naman Chicharong bulaklak, pwede na. Kaya ako ganyan Pag nag-iinuman yung mga kaibigan ko, I go there and they hate me. Kasi ginagawa kong kanin yung pulutan nila, tapos naka-soft drinks lang ako. So si Jesus, he parties. He throws up parties, di ba? Sabi niya, pag may isang kaluluwa na nasave, anong ginagawa ng anghel sa langit? Naglulundagan. Ano yon? Jumping jack? May nasave. Hindi ganon. Talaga, woo! Diba? Living to make your name. Kaya kanina, di ba, na nag-worship tayo, kaya po tayo ganon. We're not like that simply because we want to be different, radical in our worship. No. We are really partying because we have the best reason to party. Yes! Amen? Dapat tayo yung masasaya. Tayo dapat yung talaga nagpa-party kasi tayo pang walang hanggang yung sineselebrate natin
Ang mundo, pag nag-party, bukas masakit na ulo niyan eh. Tama ba? Tayo pang walang hanggan. Yung sineselebrate natin, past, present, and future. Eternal security. Yun yung dahilan mag-party. Hindi yung pag nag-party ka ngayon, bukas utang na ang katapat. Kasi inubos mo yung sweldo mo. Hello? Ano sila sa party? Lumapit si ina. Kaya naman dito sa inaanak ko, Jesus. Sabi niya, naubos na yung drinks nila. Sabi nung catering, unlimited raw eh. Naubusan. Tawagan niyo si Ma'am Jean. So, okay? Pag si Jesus pa pala sa party, oh, di ba? He is in charge of the booze. Now, okay lang sandali lang. Segue lang ako. Tuwan-tuwa yung mga boys eh. Kakatakot eh. Baka mag-Black Sunday, lasingan pumunta sa church. Now, why do we... Di ba lagi china-challenge? May nakalagay ba sa Bible na masamang uminom? Si Jesus nga uminom. Nagpainom pa. Diba? Hindi naman tayo tinuturuan ditong uminom eh. Now, kung bakit tayo hindi uminom? Kasi ako hindi po ako umiinom. But I don't drink, hindi dahil sa it is a sin, but it can lead to sin. Kasi masamang maglasing. Hello? At sa katulad na bayan po natin sa Pilipinas na hindi po kultura ang pag-inom, kundi bisyo. Andiyan ba kayo? Doon talaga yung papunta. Pangalawa, ano na lang iisipin nyo pag ang iniinom ko dito? Buti nga, asan na yung sago ko rito? No? Diba? Sago, bang beer. Habang napipreach ako. Hindi nyo maniniwala kayo sa akin. Tapos pagbandang challenge na medyo. Agad. Ang likot ko pa naman. No? May dahilan kung bakit. No? Tsaka, kasi testimony natin yan sa iba eh. Pero kung tatanungin nyo, masama ba mo inom? Wala naman sinasabing Bible na ganun. Pero kung iinom ka, isipin mo ibang tao. Diyan ba kayo? Hindi lang kanyan eh. Leader ka. Di ba? Hindi yan sa kanila, hindi yan welcome sa kanila. Dito kasi cultural. Parang pag hindi ka umiinom ng alak sa kanila, parang hindi ka uminom ng tubig. Nakukuha? Kultura malalim. Sa atin hindi. Ha? Okay? So, yun. So, malinaw yun, ha? And Jesus and His disciples, asa na ba ako? No, had also been invited to the wedding. No, He is partying with His disciples. Yan. Mga barako ni Lord. No? Probably they belong to the same community, kaya na-invite din si Jesus doon. Now, when the wine was gone, Jesus' mother, ito na, said to him, "They have no more wine." Now, tingnan natin ng isa, let's take a glimpse on what kind of mom is Mary to Jesus. Okay? So, given na siya ay isang ninang, pero noong night na yun, anong gusto niyang gawin? I think Mary is a typical mom na stage mother. Alam niyo yung sa Pilipinas, dito madali tayo makarelate eh. Di ba? Kasi sa Pilipinas po, ang mga nanay, yung typical na Pilipino, yung mga magulang, talagang proud na proud yan sa kanilang anak. No, kami, ganun din, di ba? Anak, you sing 1,000 years. I have died every day waiting for you. Sinawa, di ba? Ganun. Ngayon nga, binivideo pa eh, tapos pinopost pa sa YouTube. Parang siguro parang ganun din si Mary, parang, anak, pakita ang gilas ka naman. Di ba? Eh si Jesus, hindi naman siya yung sumasayaw ng Gangnam Style, di ba? Ang alam ni Jesus, maghimala eh. Eh sabi niya, wala na daw alak. Ano gagawin natin? No, tapos, yung response ni Jesus sa kanya, yung typical na response ng anak ko, nay naman, 30 years old na ako. Di ba? Parang, di ba tayo, pag pinapasayaw tayo ng mga magulang, ay, anak ka dyan yung ninong mo, sumayaw ka. Ang sarap-sarap ng tulog mo, tumutulo-tulo pa. No, tapos gigising, anak ka dyan yung ninong mo. Uy, bibisita tayo, anak, sayaw ka. Tapos, di ba, yung ganun sa Pilipinas, lalapit ka parang, antok, pero sasayaw, di ba? Bibo eh. Bibo talaga eh. Parang ganun, di ba? Parang gusto ni Mary, kaya ang sagot sa kanya Jesus, you know, it's not yet my time. Pero anong makita natin dito kay Mary? Si Mary is a chosen woman to look after the Messiah. Of course, God the Father can sovereignly take care of His Son, but He chose someone. Okay? Ganun si Lord mag-work eh. Lahat ng ginagawa natin kaya niyang gawin on His own. Pero He choose people. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, you are also chosen. At
dito, medyo kahit na ganun katindi si Mary, no, kanina nilift ko yung kanyang level ng sobrang taas, di ba? Na talagang ibang klaseng babae talaga to. Amen? Ibang klaseng babae talaga to. Pero makikita natin dito, meron din siyang yung part ng humanity niya na nangunguna sa kanya, yung kanyang mga impulses na minsan nakakalimutan niya na si Jesus pahiram lang sa kanya ng Ama. Just like every single children o child, no, na nandito sa mundo, pahiram ng Diyos yan sa atin. Kung may anak ka na, kung sa mga magulang po, pahiram lang Diyos yung mga anak. And si Mary minsan nakakalimutan niya na, oo nga, Savior nga pala to si Jesus. Na minsan, meron siya mga impulses katulad nun, no? Kasi alam niya, may talent sa miracle eh. Sabi po dito sa passage, dun sa last part, sabi, this is the first miraculous sign that Jesus performed in Galilee, Cana, but not necessarily the first miracle. I can prove that. Why? Through Mary's statement. Mary would not ask Jesus to perform a miracle if she hasn't seen a miracle performed by Jesus in the house. Tama ba? In their home. Tama ba? Kaya alam niya na yung anak niya mahusay. Kasi nakita niya, nabantayan niya. No, siguro pag walang ulam, pag walang masyadong project si Joseph, di ba? Parang, Jesus, wala tayo. Ulam. Diba? Roasted calf. Ay, grabe. Pwede niyang gawin yan eh. 5,000 nga, nakapagpakain. Di ba? Siguro may mga ganun. Pacook ka naman, anak. 2013 edition. Di ba? Marami nang ganun. Kaya nga si Mary, parang may idea siya, kaya nito eh. Kaya nito eh. Kaya siguro, di ba? Nina ka, okay! Diba? Parang normally kasi tayo yung kinukuha nating mga ninang, yung talagang ano eh, yung kikita ka pag, hindi, joke lang. No, siguro parang, bakit yun asawa ng karpintero pero ninang siya? Pero sponsor talaga. 6 na jars na tigti 20 to 30 gallons ng alak dinala niya. Magkano yun ngayon? Michael? Based on experience. Di ba? So, like us, meron siyang impulses na minsan we try to twist the hand of God to work for us. May ganun din siya. Bagamat sa kanya pinagkatiwala ang Diyos, anak, may ganun din siya. Di ba minsan ganun tayo kay Lord? Pag nagpipray tayo, we ask for favors as if na that's the only answer that God can give. Lord, pag-pray, Lord, I'm praying na makalabas po ako ng bansa, ganyan, na makapasa po ako ng ganitong exam, ganyan, etc., etc. And we see that God is, kaya ni God gawin to, at gagawin niya to kasi yun siya yung klaseng God na siya. No, pero, ito yung tanong parang, may utang na loob ba sa'yo ang Diyos? Minsan nga, di ba, ano yung mga answer ni God? Nakikita natin ito sa mga Facebook, sa mga libro, di ba? God answers in 3 ways. Number 1. Pangalawa, no. Okay, ulit. Yes, no, maybe. Hindi ba pwedeng no comment? Hindi ba pwedeng no comment? Halimbawa, may nagtanong dyan sa'yo sa labas, hindi mo ka-ano. Para ano apelido mo? Bakit hindi mo sasagutin? Ano mo ba yun? Pakialam ba niya? Pwede ka hindi sumagot, di ba? Masamang tao ba pag hindi ka sumagot? Masamang tao ka ba pag hindi ka sumagot? Hindi. Bakit si God? Pag hindi sumasagot, feeling natin hindi na siya good. Hello? Ba't may pressure? Hindi lang yes, no, and wait. Pwede naman siya no comment eh. Kung ayaw niya sumagot, Diyos nga siya. Hello? Minsan nakakalimutan natin yun eh, parang bilang mga tao. Ina-expect natin lagi si God, kailangan magtrabaho para sa akin. Palitan mo na, huwag na God. Tawag mo katulong. Tawag mo bangko. Pautangan. Sometimes we worship a God that is different from what is described in the Bible. Kaya tuloy, pag may nangyaring masama, sinisisi kay God. Hello? Wala naman kay God sa paggawa ng masama. Andiyan ba kayo? And minsan, siyang ganun eh. Tendency natin yan na pag may gusto tayo, ako nung pinagpipray ko yung asawa ko, sabi ko, God, ito talaga yung gusto ko. Ando pa ako sa bundok sa may Antipolo, I was praying. No, kasi seryoso, gusto ko nang magpakasal. Sabi ko, Lord, I really want this woman and I'm not ready for your direction right now. I just want her.
And Lord, you know, I think I've earned enough points in your kingdom to withdraw. Pero syempre mali yun. Pero parang, siguro for yung mga 3 beses na lumapit ako kay Lord, nanghingi talaga ako may pangalan specific. Pero nung malapit na, doon ako nagtatakot, medyo kinabahan na ako. Sabi ko, Lord, sige Lord, not my will, but thine be done. So, at least, di ba? Shoot pa din. Pero pag hindi binakaloob ni Lord, wala akong gagawa. God pa rin siya. Alam ba natin yon? Alam ba natin na pag hindi binigay ng Diyos ang panalangin mo, Diyos pa rin siya? No? Dapat malinaw ho yan sa atin. Kasi minsan, yung pagsunod natin sa Diyos, nakabase sa pagtugon niya sa ating mga pangangailangan. Mali. Si Henry Siba, pag hindi ka binigyan ng libreng grocery, hindi na siya mayaman? Hindi. Hindi na niya binigyan. Hindi ka lang niya binigyan. Tama ba? Handiyan ba kayo? Nakukuha po natin. No, pero yun nga, si Mary, meron siyang ganong ding tendency. Kasi ilang beses na to, hindi lang naman to isang beses eh. Ang tendency niya, minsan nakakalimutan niya na hindi lang basta anak si Jesus. Marami siyang ibang anak din eh. Kawawa naman si Joseph kung wala silang ibang anak, di ba? Tama ba? Nandiyan ba kayo? Nakarecord yun sa Bible, may mga kapatid si Jesus. Nandiyan ba kayo? So, yun yung mga talagang anak niya. Si Jesus, binigay ng Diyos Ama. Now, may record na yan in the past. Nung si Jesus, 12 years old, nawala siya. No, ang sabi doon sa Bible, 3 days, pabalik na sila Mary galing sa pagsamba sa Jerusalem, sa temple. Nawala si Jesus. After 3 days, sa kanya na-realize. Grabe, no? 3 araw bago mo ma-realize na wala yung anak mo. Ang lala. Grabe yung parenting skills yun. 3 araw naglalakbay. No? Bigyan ko naman, in fairness naman to Mary, yung paglalakbay kasi no, hindi naman yung nasa isang kotse lang sila. Hindi naman. Nagtatravel po sila caravan by caravan. Talagang marami yan sila. Tapos naglalakbay, gano'n. Siguro si Jesus kasama yung mga pinsan niya. Akala ni Mary naglalaro lang. Nung hinanap niya, 3 araw, for whatever reason, nakita niya, ay wala. Wala pala dun. Wala pala sa Kaya nagalit siya, bumalik sila sa templo. Nakita niya si Jesus, nakikipagtsikahan. Yung mga pariseyo, sa mga teachers of the law, nagdi-discuss siya ng law, turo siya ng turo, parang nag-hysterical si Mary. Sabi niya, anak, 3 araw na ako naghahanap sa'yo. Wala ako. Sabi na ni Jesus sa kanya, Nay, baka nakakalimutan mo. Nandito ako para sa pinagagawa ng Ama. Parang, hello. Baka nakita mo yung paligid. Ako may gawa niyan. Huwag ka matakot. Minsan gano'n, no? So si Mary may gano'n na, nakalimut siya eh. Kaya ito, ulit na to eh. Parang sinasabi ni Jesus, parang ulitin ko pa ba sa'yo na I'm not under your bidding. I'm the Father's. Is that yet my time? Pero si Mary, so, yung impulse na yung tinuloy niya pa, talagang persuasive siya. Sabi niya kay Jesus, di ba? Sabi, wala na silang alak, kaya ko na bahala. Sabi ni Lord, parang, uy, wala akong kinalaman dyan. Uy, sundin niyo kung ano sasabihin niya. Sabi, bye. Siguro na, Jesus was left there na parang, mami talaga. Tapos, sige na nga, sabi niya, sige, if you feel these jars, 20 to 30 gallons big or huge jars, sabi niyo, you fill this to the brim. Okay? Alam niyo yung jars na yun, they're not just ordinary jars, they are for ceremonial cleaning. Ang linis na, di ba? Doon nagugas ng kamay yung mga Jews. Yeah. At wala na po siyang laman. Pinapuno ni Jesus, 30 gallons. So, para magkaroon kayo ng idea, 5 times 3. So, isipin nyo, nag-provide si Jesus ng, 6 times, yung mga 18 na, yung sa bahay ninyo, yung in-order nyo sa Pinoy Big Water, yan. 18 ganon. Yung pinrovide niya. Dami yan, di ba? Madami yan, Iman, no? Pag sa party, tama? Kasi yung ilang unlimited na iced tea na yun. Okay, so, yun yung pinrovide niya. And then, the water was turned into wine. Okay? Bakit sinabi ni Jesus, my time has not yet come? Ano po yung time na pinag-uusapan? It is simply the time to reveal His glory. Kasi sa huli, nakalagay doon, dahil ginawa niya nga yung miracle, thus, He revealed His glory. So, yun lang yun. Parang,
Dapat bukas pa eh. Kasi yung kasunod nito, yung kasunod kasi nito, when Jesus went to the temple, yung nagwala si Jesus. Yung nagwala siya sa templo. Alam niyo yung story na yan? Yun yung kinabukasan. Yun talaga dapat siguro yung time na nakaakda kasi. Pero may mga disciples na siya, ready na siya, pero yun talaga yung time na mag-showdown siya. Kaya talagang pagdating niya, showdown talaga. No? Talagang nagwala siya. Hindi niya sinabing, mawalang galang na po mga vendors. Temple po kasi, pwede po sila lumipat. Yun ba yung ginawa ni Jesus? Nabasa niya na yun? Narinig niyo na yung story na yan? Di ba nasa mga pelikula pa yan? Hindi. Kumuha siya ng latigo. Magsilayas kayo! Kaya ibayin natin yung concept natin kay God, ha? Baka akala natin lagi si Jesus. Hindi yung laging ganun. Nigalit siya. Nigalit siya. Pag nagmamahal ka, di ba lagi ko yung tinuturo sa'yo, pag nagmamahal ka, marunong ka magalit. Mahal mo anak mo, sinampal ng kapitbahay, okay lang yan. Christians ako eh. Hindi ganun. Nababalahura na yung bahay ng kanyang ama eh. Hindi siya magagalit. Banal siya eh. Ang banal, marunong magalit. Tama? No? Marami tayong matutunan kay Jesus eh. Mabubuksan yung ating mga mata. Okay? Alright, so sabi niya, may time has not yet come. Simply, kasi nga, hindi niya pa dapat i-reveal yung glory niya. Pero, ayun, sinunod naman niya yung kanyang mami. Dali lang po, nawala ako. Jesus, okay, tapos na ito. Ito pala. May mga ibang preachers, they believe na Jesus, narinig niyo na yan, si Jesus ay, he supported the family business sa carpentry, di ba? Alam niyo yung Da Vinci Code na kung saan diniscuss o tinitira nila yung bakit walang recorded na about Jesus from his 12th year up to his 30th year. Narinig niyo na yan? Narinig niyo na? Simple lang sagot doon. Huwag na kayong maging OA, no? Kasi sabi ng iba, tumulong siya kay Joseph magkarpentero. Ako sa totoo lang, I don't look at that in the same view. Kasi for you to do an extravagant ministry and finish that kind of work for 3 years, I think the 12th to 30th year of Jesus is all about preparation. Nandiyan ba kayo? And I don't think that he's doing it by doing carpentry. 12 pa lang siya, alam niya na may sugo siya ng Diyos eh. Sa tingin mo, magkakarpintero pa yon. Hello? Hello? Sino naniniwala na merong purpose ng Lord sa kanyang malaki? Taas ang kamay. Sige, taas mo kamay. Okay, ngayon, yan. Habang nakataas ang kamay, humarap ka sa katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo. Anong ginagawa mo ngayon? Naghahanda ka na ba? Ayun, yun naman pala. Sige, may put your hands down. See, when you believe that the Lord has a purpose for your life, there is preparation. Si Jesus, from 1 to 12, no, tinuruan siya siguro ni Mary magbasa, and he mastered the law. At the age of 12, napataob niya yung mga matatanda ng nag-aral na may masteral, may doctorate degree sa law of Moses. He was discussing the law like an adult at the age of 12. Now imagine Jesus from that time, 12 to 30, kung anong klase siya, gaano siya kabangis. It's all about preparation. Huwag niyo na masyadong pakomplikahin. Huwag niyo na isipin kung ano-ano pa pinagagawa niya. For him to do that kind of ministry for 3 years, that powerful ministry, there is enough training. And he also was tested, di ba? Tinest siya sa bundok. Tama ba? At napasa niya. Hindi mo mapapasa yung test na yon pag wala kang training. Amen? Kaya kung ikaw, disciple, naniniwala ka na may purpose si Lord, dapat ngayon, hindi ka umaayaw sa training. Hindi ka umaayaw sa discipleship. Amen? Okay? So si Jesus is focused on his Father's business, not Joseph's business. By the way, joke lang po yung kanina, hindi po sila mahirap. Mayaman po sila. Because Joseph and Mary came from lineage of David. Descendant sila ni David parehas. Galing sa hari. Hindi pwedeng mahirap. Maraming lupa yun. Nandiyan ba kayo?
At yung karpintero na yon, hindi talaga karpintero. Dito sa Pilipinas, dito mahirap ang karpintero eh. Pag pumunta kayo ng US, nagtapos pa yon. At mahal ang bayad. Hindi 500 a day, per day. Noong time nila Jesus, yung karpintero, developer yon. Para si Manny Villar, ganun. Ganun kayaman, ganun sila ka-well off. Okay? Hindi sila sasabsaban dahil mahirap sila. Basahin niyo yung Bible niyo. Wala lang sila mapuntahan. Puno yung mga lugar. Pero saan sila? Marriott, doon sila unang lumapit. Traders, puno din. Kaya, nalipat sila sa parking lot. Yun lang space eh. No? Tama ba? Yes! Now, bakit si Jesus sumunod? Di ba katakataka yun? It's not yet my time, pero sumunod siya. Now, that tells us about yung tinake on ni Jesus na limits ng man, the part of his humanity. No, na because of that, he needed to submit to an earthly parent. Kaya, sige lang nga, naghimala siya. Kaya kung ikaw ay anak, tingin kayo sa akin, hindi pwedeng follower ka ni Lord tapos lapastangan ka sa magulang mo. Hello? Dati may mga pinapagalitan akong mga young people, paano? Umiiyak pagdating ng Bible study, umiiyak. Hindi pa kami nagsisell ng mga ganun pa lang. Bakit ka umiyak? Sir, nagawin kami natin. Ayaw kasi ako payagan pati ng Bible study. Nagsigawan kami, sabi ko, gusto ko pa tayo Bible study! Ay pag-away sa magulang, paano ako maintindihan ng magulang mo? After prayer meeting, kung makasigaw ka, para ka nasasapian. Maglinis ka ng bahay, maglaba ka, maghugas ka ng pinggan, saka ka magpaalam. Tingnan natin kung hindi ka payagan. Wala eh. Natulog ka buong araw. Nung ginigising ka, nagbabasa ka ng Bible. Wala kang ginawa sa bahay. Pagkain mo, nilagay mo yung yung pinagkain mo sa may lababo, hindi mo inugasan. Nung pinaghugas ka, sabi mo, nagdi-devotion po ako na eh. Kay Lord to. Si Jesus, Diyos anak eh. Sumunod eh. Tayo pa. Hello? Good disciples are good sons. We must be good sons. Amen? All the more. All the more. Now, the miracle happened. The miracle happened. Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Pag ikaw yung servant, ikaw yung nakakaintindi ng ginagawa. Yung mga tao sa paligid, wala, natutuwa lang sila, na-amaze sila. Pero pag ikaw yung sumusunod sa Panginoon, ikaw yung may understanding. Bonus na lang yan. Okay? Then, what happened? Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you saved the best till now. Ano ibig sabihin? Sa kultura pa nila, pag medyo bangingi na yung mga tao, naglalabas na sila ng ng mga mas mura na mga alak. Okay? Kasi baka hindi naman nalalasan. Pero yung master of the banquet, ito yung core. Siya yung core. Sabi niya, nilapitan niya yung groom. Sabi niya, pare, pangatlong araw na natin, pero ang sarap pa din ng ng pinapainom niyo. Big time ka talaga. No, hindi nila naintindihan. Pati yung groom, siguro nagtataka siya. Sabi niya siguro parang awkward yun eh. Kasi alam niya, ubus na eh. Pero sabi niya, okay, yeah. Alam mo na, syempre. Siguro tataka siya, ano nangyari? Saan galing yung mga alak na yun? No? Pero syempre, tinanggap na lang niya yung papuri. But the servants knew. Now, dito na tayo mag-e-end. Yehey. Tuntua iba. Tapos na din si Pastor. Sa totoo lang po, whenever I tell that means I'm gonna extend longer. Because I need you to listen. No? Kaya sabihin ko parang matatapos na para, matatapos na, nakikinig ka na ngayon. After 30 minutes, sasabihin ko ulit yan. Eto na. It is amazing how God can turn the insignificant into something great. It's just regular water. It's not fit for a grand banquet like that.
Hindi pwedeng tubig yung ipainom nila. Just like us. Just like us. Kung iisipin mo at magiging honest ka lang sa sarili mo, ang hirap imagine na ginagamit ka ng Panginoon. Tama? Lalo na pag nakakarinig ka pa ng mga pastor pang mag-preach, hindi gumagamit ang Panginoon ng maruming basahan. Okay. Diba? Pero dito, pinakitaan tayo ng Panginoon na how we can transform even that trivial thing, no, just a party element, just a drink. Wala naman siyang pag-ibig dun sa tubig, but He turned it into something useful for the banquet. He turned it to something great. And not just simply an ordinary wine. But the master of the banquet, the wedding co-or said, you saved the best till now. Hindi pipitsugin. Ganon kumilos ang Panginoon. Now, what do you think is the heart of God towards the things or the people that He loves? The ordinary, insignificant people that He loves. If He would do that to water, why won't He do it sa atin? That He would turn our foolishness into His wisdom. That He would turn our filthy hearts into His holy vessels. Instruments for noble use in the kingdom of God. God can do that. Jesus can do that. And He is the only person who is able to do that. Not you. Kasi kung merong unang hindi magtitiwala sa sarili mo, palagay ko tayo yon. Tama? Kung merong unang manunumbat sa sarili mo, palagay ko ikaw yon. Tama? Minsan, si Lord pa nga, china-challenge natin eh. Lord, baka nakakalimutan mo. Alam ko, all-knowing ka pero kahapon lang, ito yung ginawa ko. Last year, ganun ako. Lord, all-knowing ka nga ba? And He is. And He still choose to turn that insignificant into something great. You want to experience that in your life? Welcome to the party. Tayo pala tayo tumayo. Let's pray. Dear God, we thank you so much for giving us a clear picture of how you were as a son and allowing us to understand, Lord God, the challenges of Mary and her encounter with you, oh God. And Lord, we thank you so much on how you continue to reveal yourself to us in this series, oh God. Most of all, Father God, we thank you for assuring us that you can turn our wretched lives into something that is of great use in your kingdom. Father God, may we celebrate continually, O God, on the things that really matter. May our joy be derived from things of eternal value. And Lord, I pray that you would always fill us with hope that you can maneuver our lives, our seemingly hopeless, weak, useless lives. That you will maneuver it, Lord God, into something that is pleasing and honoring you, O God, and something that is impacting our generation today, O Lord. I lift up to you all disciples in this room. Continue to fill us with your Holy Spirit, with your love, your compassion, and supply understanding on our devotions and our time with you. Thank you for those who are new today, Lord God. I pray that they had an idea who you are, Lord God, at kung sino ka, Panginoon, sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let's give the Lord a clap offering of praise.
Let's give the Lord best.